Magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin naman natin ngayon ay yung bahagi ng wika na tinalakay natin noong nakaraang ah, nating pagkikita. Yung nakaraan nating pagkikita ay tinalakay natin ng mga karunungang bayan. So kung ating re-reviewin, meron tayong apat na karunungang bayan na tinalakay. Una ay sa Lawikain, pangalawa ay sa Wikain, pangatlo ay kasabihan o kawikaan, at yung pang-apat ay tinatawag natin buntong. So paano ba natin magagamit ang mga uri ng paghahambing sa pagsusulat natin ng sarili nating mga karunungang bayan na ito? So tignan natin. Malimit daw magamit ang mga paghahambing sa mga karunungang bayan. Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Nakatutulong ito sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad sa pagkakatulad o yung pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing natin. So bahagi na ng araw-araw na pamumuhay natin ang paghahambing at maaaring ito ay nag-ugat pa noong panahon ng katubo sa pamamagitan ng mga karunungang bayan. Ayon kina Santiago at Bianco noong 2003, nagkakaroon doon ng iba't ibang anyo ng ang pang-uri ayon sa kung ito ay naglalarawan ng dalawa o higit sa dalawa. So meron tayong dalawang tatalakayin na uri dito ng paghahambing. Una, yung mga pang-uring paghahambing. Ang tawag sa mga pang-uring naghahambing ng dalawang tao, bagay, pook at iba pa. So, at meron din na tawag ng mga pasokdol. Ang pasokdol naman ang tawag sa mga pang-uring naghahambing ng higit sa dalawa. Okay. Pag sinabi kasi natin pasok dol, meaning siya na yung pinaka sa lahat. Kasi siya yung, kasi kasukdulan na yung kanyang, yung paghahambing na ginagawa sa iba pang inihahambing, siya kanya yung pinakamasukdol na katangian. Okay. So, meron tayong mga uri ng pang-uring naghahambing o pang-uring pahambing. So, una yung pahambing na magkatulad. Kung ang pinaghahambing doon natin ay pareho o magkapatas naman ng uri o katangian, tinatawag natin itong pahambing na magkatulad. Ginagamitan doon natin ito ng mga salita o mga panlapi na ka, sing, kasing, magkasing, at iba pa. Nakikita rin daw natin ito sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga salitang nagtutulad, tulad ng gaya, tulad, paris, kapwa, at iba pa. Okay. Kung mapapansin natin sa pahambing ng magkatulad o yung magkamukha yung katangian ng pinaghahambing o yung dalawang pinaghahambing natin. So tingnan natin mga halimbawa. Kahugis ng ulap ngayon ang ulo ng aso. So ibig sabihin, ang ulap at saka yung ulo ng aso magkatulad ng katangian. Kasinsipag mo ang iyong ina. So ikaw ay inihahambing sa iyong ina. Magkasinsipag kayo. Magkatulad kayo ng katangian. Kapwa maganda ang iyong kayong magkakapatid. So ibig sabihin, lahat kayong magkakapatid ay magkakaparehas ng ganda. Magkakapantay ang kagandahan. So tandaan natin sa pahambing na magkakatulad ang katangian ng mga inihahambing natin tao, bagay o pangyayari. Pangalawa naman ay tinatawag nating pahambing na hindi magkatulad. So ito'y kabaliktaran ng una. Pag pahambing na di magkatulad naman, syempre, kung ang pinaghahambing natin ay hindi magkapatas ang uri o katangian. So maaring may dalawang uri tayo ng pahambing na di magkatulad. Una, yung pahambing na palamang at yung pahambing na pasahol. Okay, talakayin muna natin yung palamang. Palamang daw ito kung nakahigit sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing. So ginagamitan daw natin ito ng mga salitang higit, lalo, mas, di hamak, at iba pa. So dito, sa palamang na paghahambing, dahil hindi nga magkatulad yung pinaghahambing natin, ito kinihahambing natin, mas malamang ang katangian kaysa sa pinaghahambingan natin. Tignan natin itong halimbawa. Higit na mataas ang bundok Apo kaysa sa bundok Arayat. So ang inihahambing natin ay yung bundok Apo, malamang ang kanyang katangian kaysa sa bundok Arayat. Pangalawa, di hamak ang laki ng Philippine Arena kaysa sa Araneta Coliseum. So ano na mas malaki? Yung ating inihahambing, kaya siya tinawag na, siya yung mas malamang, kaya siya tinawag na palamang. So mas malamang siya kaysa dun sa inihahambing natin na sa pambagay. So nauuna yung inihahambing kaysa dun sa hinahambingan o yung pinaghahambingan. So mas malamang yung inihahambing. So sa kaso ng halimbawa natin, bundok Apo kaysa sa bundok Arayat at Philippine Arena kaysa sa Araneta Coliseum. So ang tawag sa pahambing na di magkatulad na ito ay palamang. Mas malamang yung una kaysa sa pangalawa. Pangalawa naman yung tinatawag natin pasahol. So kabaliktaran din ito ng palamang. Pag naman pasahol, ang inihahambing mo ay mas mababa ang antas kaysa dun sa hinahambing mo. Kaya pinaghahambingin mo. Kulang sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamitan daw ito ng mga salitang di gaano, di gasino, at di masyado at iba pa.
So tingnan natin itong halimbawa. Di gaanong mataas ang bundok Arayat kaysa sa bundok Apo. So mapapansin natin, nauuna na yung bundok Arayat daw na hindi gaanong mataas kaysa sa bundok Apo. Ang paghahambing natin dito ay pasahol. Bakit? Inuna mo yung mas mababa o kulang sa katangian, sinunod mo yung nakahigit sa katangian. Pangalawang halimbawa naman, di gasino ang laki ng Araneta Coliseum sa Philippine Arena. So inuna mo yung Araneta Coliseum na mas less ang katangian kaysa sa Philippine Arena. So sa pahambing na di magkatulad, meron tayong dalawang uri. Palamang, kung ang una mong binanggit ay mas malamang kaysa sa pangalawa mong binanggit, at pasahol, kung less ang una mo o kulang yung una mong binanggit kaysa sa pangalawa mong binanggit. Okay. Meron din tayong tinatawag na, kung kanina, ang example nun ay mga pahambing na pang-uri o pauring pahambing, meron tayong mga tinatawag na pasukdol. Ito naman daw ang tawag ng paghahambing kung ang inihahambing mo ay may kahigitan o namumukod sa karamihan. Sabihin, siya yung pinaka sa karamihan. Ang panukdulan ay naipapakita sa pamamagitan ng mga panlaping pinaka, ka na may an sa dulo, at ng pinagsamang salitang wala at kasing. So tignan natin yung halimbawa. Pinakamataas na bundok sa Pilipinas ang bundok Apo. So yung word natin dyan na pasukdol ay yung pinakamataas. Ibig sabihin, kahit ano pa ang ihambing mo, namumukod tangi ang katangian ng bundok Apo sa kataasan. Kasi siya yung pinakamasukdol na taas sa buong mga bundok sa Pilipinas. Sa buong mundo, walang kasing lawak na indoor arena ang Philippine Arena. So kung mapapansin natin, sa buong mundo man, ikumpara, walang kasing lawak, walang kapantay na lawak. Pinakamalawak daw ng indoor arena ang Philippine Arena. So kung tandaan natin sa pasukdol, siya na ang pinaka namumukod tangi ang katangian sa iba pang inihahambing. So kung para sa paglalahat, bago tayo magtapos, meron tayong dalawang uri ng paghahambing gamit ang mga pang-uring pahambing at ang pasukdol. Under sa pang-uring pahambing, meron tayong dalawang paghahambing na ginagawa. Pahambing na magkatulad, pantay-pantay ang katangian, at pahambing na di magkatulad, sabihin magkaibang katangian. Meron tayong pasahol, mababa ang katangian ng isa, mas mataas yung pinaghahambingan. Palamang, mas mataas yung inihahambing doon sa pinaghahambingan. So ang mga uri ng paghahambing na ito ay maaari natin magamit sa pagbubuo ng sarili nating mga karunungang bayan. Okay, so yun lamang at salamat sa inyong pakikinig. Naway ang mga kaalaman ninyo sa paghahambing ay magamit ninyo kapag kayo ay nagsusulat na ng inyong sariling karunungang bayan ayon sa ating gawain sa module na ito. So maraming salamat at paalam na.